Bagong-bagong balita po tayo, nanumpa na bilang bagong kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG si dating Cavite Governor John Vic Remulla. Siya ang pumalit kay dating Interior Secretary Benher Abalos na naghain ng kanyang kandidatura sa pagkasenador para sa eleksyon 2025. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Rafi, Connie, formal na ngang itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong DILG Secretary si dating Cavite Governor John Vic Remulla. Pinangunahan mismo ng Pangulo ang pananumpa ni Remulla dito sa loob ng Malacanang. Kasama ni Remulla ang kanyang pamilya, pati ang kapatid na si Justice Secretary Boying Remulla. Papalitan ni Remulla si Benher Abalos na kakandidato namang senador. Hindi nagbigay ng pahayag sa media si Remulla pero sa kanyang Facebook post, sinabi niyang tinatanggap niya ang hamon ng Pangulo na maging kalihim ng DILG para makatulong hindi lang sa Cavite kundi sa buong Pilipinas. Noon pa man daw ay adhikain na niya na palakasin ang kakayahan ng lokal na pamahalaan at pambansang pulisya. Ayon kay Remulla, iiwan niya ang Cavite na nasa maayos na kalagayan matapos ang halos 3 dekada niyang panunungkulan sa probinsya. Sa iba pang balita dito sa Malacanang, pinirmahan na kanina ng Pangulo bilang batas ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act o RA number 12024, isa sa mga priority legislation ng administrasyon. Layon ng batas na ito na i-develop ang defense industry ng bansa at palakasin ang mga gawang Pinoy na armas at iba pang advanced military weaponry at equipment. Dahil sa batas na ito, hangad ng Department of National Defense na bawasan o di kaya hindi na talaga umasa sa ibang bansa sa pagbili ng mga defense equipment at makalikha pa ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ginawa ang mga aktibidad na yan bago bumiyahe si Pangulong Marcos ngayong araw para sa 44th at 45th ASEAN Summit and related summits. Ayon kay Acting Secretary Cesar Chavez ng Presidential Communications Office, 3 ang caretaker ngayon ng Pilipinas habang wala sa bansa ang Pangulo. Yan ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Boying Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. Ito ang unang beses na hindi itinalaga si Vice President Sara Duterte bilang caretaker ng bansa habang wala ang Pangulo. Nitong Mayo, huling naging caretaker ng bansa si VP Sara noong pumuntang Brunei at Singapore ang Pangulo. Rafi, Connie, ngayong tanghali inaasahang lilipad papuntang Laos si Pangulong Bongbong Marcos at inaasahan siyang magtatagal doon hanggang sa Biyernes. Sumunang latest mula rito sa Malacanang. Balik sa inyo, Rafi, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Mamaya po makakapanayam natin si DILG Secretary John Vic Remulla, kaya tutok lang po. Unicam sa Antipolo Rizal ang pagkasunog ng isang van. Ang driver nito nakainom umano at tangkapang tatakasan ng mga nabangga niyang rider. Balita natin ni EJ Gomez. Sunog yung L3, sayang. Boss, ang L3, sayang. Kuha iyan ng isang delivery rider habang tinatahak niya ang kalsada ng Sitio Gumamela, Antipolo City pasado alas 9 kagabi. Kita ang paglaki ng apoy ng nasusunog na van. Halos mabalot ng usok ang kabilang lane ng kalsada nang gumamit ng fire extinguisher ang mga unang rumisponde. Ang nasusunog na sasakyan, sangkot pala sa aksidente. Ilang metro ang tinakbo ng rider na sakay ng kanyang motor bago makita ang 32 anyos na rider na nasagasaan ng van. Pinagtulungang buhati ng mga first responders ang biktima na nagtamo ng mga galos sa iba't ibang parte ng katawan. Isinugod siya sa ospital kasama ang lalaking 26 anyos na kanyang angkas. Ito yung itsura ng L300 van at motorsiklo matapos ang insidente. Halos wala lang natira sa motorsiklong ito na kinaladkad nitong L300 van. Higit 200 metro ang layo mula doon sa pinagbanggaan sa pataas na bahagi ng accident-prone area sa kahabaan nitong Marcos Highway, Sitio Gumamela, Barangay Nayon. Kabilang sa mga unang rumisponde ang mga tauhan ng Barangay Santa Cruz Fire and Rescue. Pagdating doon sa scene, yun po, pinugahan na lang po namin ng tubig kasi po nakailalim po yung kanyang nakaladkad na motor. Malayo pa ma'am, siguro mga 10 poste. Ayon sa ilang saksi, nakainom ang driver ng van. Nakainom po yung driver. Munti ka lang nga po daw tumakas, buti mayroon pong nakaawat na mga tao, kaya nahuli po yung driver. Nasa kustodiya na ng Antipolo City Police ang driver. Inihahanda na rin ang mga reklamo laban sa kanya.
Sisikapin ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng biktima at sospek na sangkot sa insidente. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa Senado na po ang ilang personalidad na ipinatawag ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay pa rin po sa kanilang investigasyon sa mga iligal na pogo. Kabilang po dyan si dismissed Mayor Alice Guo, Sheila Guo, Cassandra Leong, pati ang ilang sangkot umano sa pogo na nakadetain sa Correctional Institution for Women. Bukod sa kanila, dumating na rin po doon si Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Susubukan po nating makihingi ng update maya-maya lamang mula kay Mav Gonzalez tungkol sa Senate hearing. Huling araw na po ng filing ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025. Sa Manila Hotel sa Maynila, may ilan pang senatorial aspirant ang naghain ng kandidatura. Una naghain ng COC ngayong araw, si Peter Jomel Advincula o alias Bicoy. Sunod si Princess Jade Ramos. Naghain din ng COC si Jovelyn Aceron at dating Catanduanes Governor Leandro Verceles. Mga kapuso, wala na pong direktang epekto sa lagay ng ating panahon ang binabantayang low pressure area sa West Philippine Sea. Sabi ng Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa ng nasabing LPA na maging bagyo. Posible na itong mag-dissipate o malusaw sa mga susunod na oras. Huling namataan ang LPA 305 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Nananatili ring mababa ang posibilidad na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Ito pong binabantayang tropical depression. Huli ang namataan 2,650 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay ng nasabing bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Sa ngayon, easterlies at mga local thunderstorm ang mararanasan sa bansa. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng ulan sa maraming bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila. Posible po ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mga kapuso, ihanda na ang inyong mga jacket dahil paparating na ang hanging amihan o northeast monsoon. Paliwanag po ng Pag-asa, nasa transition period na tayo patungo sa amihan season dahil opisyal nang tapos ang panahon ng hanging habagat o southwest monsoon. Umiigting na raw ang high pressure system sa may East Asia kaya nagkakaroon na ng pagbabago sa weather pattern sa ating bansa. Sa mga susunod na linggo, posibleng ideklara na ng Pag-asa ang opisyal na simula ng amihan o ng malamig at tuyot na hangin na galing po sa hilagang silangan gaya ng Siberia, Japan, China at Korea. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.